We have Mojo from the Senate, si Merimon, reporting to us live. Yes. Mobile journalist Merimon Reyes joins us from the Senate. Merimon, anong balita sa Senado? Bok, Ami, so Naman. magandang hapon. So far kanina, nakapanayam ng media si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson at ang nasabi niya tungkol doon sa partial and official committee report, kung matatapos daw yun today kasi fina-finalize daw nila yung draft, pero confident naman na makakagather ng at least 11 signatures si Senator Ping. Hopefully by tomorrow, mai-route na ito sa minority kasi so far majority pa lang din daw ito napapaikot and sa kanila rin nanggaling yung suggestion na is-soften daw yung language, yung ilang words na ginamit, particularly doon sa listahan ng mga pakakasuhan. Ang sabi kasi dito ni Senator Ping, yung usapan daw ng connotation, halimbawa, yung salitang charged or to be charged kapag ka sa layman's term daw o sa ordinaryong Pilipino, parang may isip daw nun, may kaso na raw sa korte. So, imbes na yun nang gagamitin, ang possible na changes na mangyayari, recommended for further investigation, for to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up. Yun yung pinaka nakikita ni na Senator Ping na babaguhin. Pero hindi nito mababago yung pinaka-rasyonale ng committee report. Hindi nito na weaken daw yung committee report. Binago lang talaga yung language sa ilang bahagi. Hindi ba, wala bang nagsasabi sa kanya na well, I'm sure he is aware of the criticism na parang nawa-water down yung report ng Blue Ribbon, no? For political accommodation. Meron ba siyang ganong reaction sa mga criticism? Ami, ang sabi nga dito ni Senator Ping, yung sa connotation, language use lang daw ang nabago, pero hindi naman daw nawi-weaken or hindi humihina yung committee report. Pero patungkol doon sa listahan ng mga pangalan, especially sa mga senador, kapag ka meron daw gustong pabaguhin, pabawasan o padagdagan yung pangalan doon sa recommendations ng charges o yun nga yung to undergo further investigation, ang sabi dito ni Senator Ping, magpakita raw ng ebidensya. Kasi madali daw magtukoy na bakit wala si ganito, dapat tanggalin si ganyan. Kapag kami ganun daw, kailangan magpresenta ng ebidensya. So, ang sabi kasi dito ni Senator Ping, yung direksyon naman talaga at yung magmamanifest doon sa committee report, depende rin talaga yan doon sa naging findings at ebidensya na meron ang Blue Ribbon Committee. Di ba siya maghahanap ng ebidensya? Kasi yun yung inaasahan sa kanya. Him being a former Philippine National Police Chief. Saka sa flood control, ang ganda nung pag-ano niya, siya yung naghanap talaga. Diba? Ng maiimbestigahan, nung smoking gun, meron pa siyang video. Parang yan ang expectation ba ng mga tao sa kanya? Ami, ang nasabi pa nga ni Senator Ping, bukod dito sa inaasahan nating pag-release na ng partial and official committee report, parang kailangan na raw i-close yung inquiry on the anomalous flood control projects. Kaya nakikita ni Senator Ping, anytime soon, parang at least one hearing na lang daw ang gagawin ng Blue Ribbon patungkol dito. Pero ang isa pa sa dapat ding i-clarify ni Senator Ping, kasi yung at least 11 signatures, ang i-confirm niya muna raw kanila Senate President Tito Soto, kanila Senator Migs, was dapat bang may galing na pirma from the minority o okay lang ba kung lahat from the majority basta may secured na 11 signatures. Yan yung sa mga kakalaruhin niya. Pero kung sakali na makasecure na ng 11 signatures at maisalang na raw ito sa session, open naman daw, pwede naman mag-introduce yung mga senador from the minority man yan, from the majority man yan, ng amendments or gusto nilang ayusin pa doon sa committee report. Meron so yung recommendation ng Blue Ribbon Committee, at least their planned final draft will still include the 3 current senators. Yes, kasama pa rin. Walang tinatanggal pa. Pero doon sa part na dadagdagan, yan yung malalaman natin kapag ka naglabas na talaga ng official copy. Pero still, yung direct bribery, plunder, or malversation ng public funds, eto umiikot pa rin to dun sa mga unang nakita natin sa nalik na unofficial, at sabi ni Senator Ping, unofficial na copy ng committee report. So that's sina former Senator Bong Revilla, sa mga incumbent senator, sila Senator Joel Villanueva, Senator Jigo Estrada, Senator Chis Escudero, from the House, sina Representative Zaldico, Representative Mishka Hayon, yung case ni former House Speaker Martin Romualdez, that would be under a different category raw, sabi ni Senator Ping. Depende, yan yung category na nabanggit daw sa mga pagdinig pero yung corroborative evidence hindi pa sobrang matimbang talaga to directly link them doon sa allegations. Natanong ko rin kanina nung nakapanayam ng media si Senator Ping kung babalikan din ba nila yung kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing nakinabang doon sa kickbacks. Sabi dito ni Senator Ping mukhang malayo na raw yun.
impeachable case ito, so sa House ito, pero naibasura naman daw nung House Committee on Justice yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Bong. Okay, so para lang malinaw, ang kaibahan lang ngayon ay binago ang lengguwahe, hindi na recommended the filing of charges, but instead recommending further investigation or recommending preliminary investigation. Did I get you right? Yes, Bong, or undergo case build-up. So, doon lang umiikot ngayon yung language, yung wordings nila. Imbes na recommended charges to be filed kasi nga raw, iba raw yung magiging meaning daw noon, connotation sa ordinaryong Pilipino. Sa bagay, in a way, tama rin naman siya na yung prosecutors yung nagpa-file ng charges eh. Magki-case build-up. Oo. Paano di ba, Ami, ano man ang sabihin ng Blue Ribbon Committee report, ipapasa yan doon sa... Preliminary investigation pa rin Oo, yan. ipapasa yan sa mga mga prosecutor of mga piskal at Yun pag-aaralan yung process. at case build-up at saka lamang magdidesisyon ang mga prosecutor kung isasampa ang magpa-file. kaso. Tama naman yun. Oo. In fact, baka sabihin sa kanila ng mga prosecutor, government prosecutor, bakit na ba kami inuutusan mag-file? Hindi pa kami nag-iimbestiga. Tama naman yun. Although, dati na ginagawa ng Blue Ribbon Committee yan eh, recommending the filing of charges eh. Bumibilis lang yung trabaho ng government prosecutor. Kailangan pa rin reviewin yun ng government prosecutor, lalo na ombudsman. Sigurado, sasabihin niya ni Boying Remulla bakit nyo kami mamadaliin? Mamaya, hindi ba ang requirement niya? Reasonable certainty of conviction. Baka mamaya, paki-investigasyon nyo. I'm sure sasabihin niya. Although I suppose this is parang real politic eh. It's a give or take eh. Atras Dahil siya sa ng konti. Senate nangyayari. Atras siya ng konti without losing much ground and still hewing to the principles of how the justice system works. But at the same time, covering his base. Oo. Kasi Hindi mawawala yung investigasyon niya sa yung recommendation niya. Kasi nanganib sila last week eh. Oo. Yung findings niya, hindi pwedeng ibasura, ibig sabihin, no? Against yung tatlo na, yung for further investigation, yun yung medyo malabo ngayon. Kung hindi niya i-follow up. Meron pang isang report, Merrimon, na i-review daw nila yung role ni President Marcos, di ba? Ano na nangyari doon? Yun ang hinihingi ng minority eh. Ami, ang nasabi kasi kanina ni Senator Ping was parang malayo na raw yun at malayo na yun, impeachable officer yung presidente, pero na-dismiss na nga raw ng House Committee on Justice yung impeachment complaint. So walang nabanggit kanina si Senator Ping kung may gagawin pa ba sila other than yung ilalabas lang nila sa committee report or yun na yun, kung ano yung sinabi niya kanina. Ang minority, walang sinabi, hindi na sila mag-i-insist nun. Kasi yan, yung mga reklamo nila, si President Marcos, si Speaker Romualdez, di ba? Yan yung mga reklamo nila eh. Ami, ang sabi dito ni Sen Ping, kapag nasa session floor na raw, pwede naman daw mag-introduce ng amendments or kung may ibang queries pa yung mga senador, kahit daw hindi members ng Blue Ribbon Committee, kahit daw hindi nag-participate sa mga hearing, meron naman daw mga transcripts na pwede nilang gamitin as reference. So yun naman din daw yung point kapag sinalang nasa session floor itong pinaka-committee report. Pero meron balikan ko lang yung sabi mo about the case of former Speaker Romualdez. Sabi mo, ibang level ang kay Speaker Romualdez. What exactly do you mean? And what kind of recommendations are they making as far as the former Speaker is concerned? Yung paghihimay ba? Yung nuancing, what's the difference there? Ang sabi kasi ni Senator Ping Bok, pagdating doon sa listahan, yung category talaga na nakahiwalay, yung kay former House Speaker Martin Romualdez, nakadepende daw kasi ito sa mga ebidensya, yung corroborative evidence na nagpapakita na may links talaga, hindi lang siya merely allegations or isang beses lang na nabanggit sa pagdinig. Pero yung case kasi ni Speaker Romualdez, siya yung nabanggit ng dating Marina si Orly Gutesa, pero pagdating doon sa corroborative evidence, parang medyo hindi pa siya sapat. Kaya on a different category siya. Kaya nung nakita ng media natin yung unang copy ng unofficial na committee report, parang wala doon sa unang listahan si House Speaker Romualdez. Pero ang sabi naman ni Senator Ping, yun, mapupunta naman daw yun sa ibang category. Yeah, but what does that mean na mapunta sa ibang category? For further investigation, di ba? Yun yung classification niya eh. Walang nasabi si Senator Ping kasi basta ang sinabi niya lang, yung sa case ni Speaker Romualdez,
sa ibang kategorya siya malalagay kasi nga nakadepende yon doon sa corroborative evidence na nakuha ng Blue Ribbon Committee. Okay. Pero ano nangyari, di ba iniimbestigahan niya yung yung ownership ng bahay na kung saan allegedly dinala yung pera? Ano na nangyari doon sa investigation na yon? Sa ngayon wala pang ibang info kasi na nilalabas ang Blue Ribbon or si Senping tungkol dyan. Pero more likely baka makita natin yan sa paglabas ng partial official committee report kung mapapasok man nila yan or doon sa sinasabi ni Senator Ping na baka isa na lang na pagdinig ng Blue Ribbon Committee before it closes its hearings on the anomalous flood control scandal. Okay. 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 Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Merimon Reyes reporting live from the Senate. Thank you, Merimon.